Si Isabela ay isang kilalang taga-disenyo na lumilikha ng mga simple ngunit eleganteng damit para sa mga mayayamang kababaihan. Nilalaan niya lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang trabaho. Sa edad na 35, namuhay siyang mag-isa sa isang maluwag na studio apartment. Ang kanyang mga gamit ay naglalaman lamang ng isang komportableng malawak na kama at isang maliit na mesa kung saan siya ay umiinom ng kape at tinapay sa umaga. Ang natitirang espasyo ay naglalaman ng isang malaking mesa kung saan siya naglalatag ng mga sampol ng tela at ang kanyang pinakamamahal na panahi. Ito na halos ang kasama ni Isabela dahil kaunti lang ang oras niya para sa pakikisalamuha sa ibang tao. Dahil sa kasaganaan ng mga order ng damit mula sa iba't ibang kilalang brand, si Isabela ay hindi nagkaroon ng pamilya kahit na noon na halos ikasal na siya. Napabuntong hininga siya at isinantabi ang folder ng mga sample. Ang kanyang studio ay matatagpuan sa attic ng isang mataas na gusali sa isang piling distrito ng lungsod. Ang mga bintana ay hindi tinatakpan para pumasok ang liwanag sa loob ng studio. Si Isabela ay tumayo na nakatali ang kanyang robe at lumakad sa bintana. Sa kabila ng bintana, gabing kumikinang ng lungsod na may mga gintong ilaw ang makikita. Sa maghapon, hindi ko naramdaman ang kalungkutan. Nabababad ako sa paghahanap ng mga bagong ideya, sa pag-sketch, sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, at sa pagpili ng mga tela. Ito ang bumubuo sa aking buhay sa araw-araw at nagpupuno ng aking enerhiya. Hindi ako naiinip kahit paulit-ulit lamang ang ginagawa ko. Ang mga taon ng karanasan ang nagturo sa kanya kung kailan dapat santabi ang isang gawain at lumipat sa isa pa. Ngunit, ang mga gabi ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Isabela. Ang kumikinang na lungsod sa kanyang mga mata ay lubos na namulat sa kanyang pag-iisa. Si Isabela ay parang isang hindi nakikitang kometa na lumilipad sa isang nakalimutang kosmikong espasyo na walang sino man sa mundo na may kakayahang magpainit sa kanyang nagyayelong puso. Muli siyang bumuntong hininga at inilipat ang kanyang tingin mula sa malayong lungsod patungo sa kanyang refleksyon sa salamin. Buhok na itim na kulot ang nakabalangkas sa kanyang mukha. Bilog na mga salamin na angkop sa kanyang maliwanag na asul na mga mata na minana sa kanyang ina. Si Isabela ay kasing ganda pa rin ng kanyang kabataan. Marami ang nagugulat kapag naririnig ang kanyang edad na hindi nila inaakala na mas matanda siya sa 28. Ngunit, naniniwala siyang binobola lamang siya ng mga tao habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagsibol ng kalungkutan sa kanyang pakiramdam. Noong una ay sinusubukan ni Isabela na labanan ang pakiramdam. Nagsuot siya ng mahabang itim na damit at gumala-gala sa mga mamahaling storefront na may maliwalag na ilaw at bumaba sa maingay na bar at umorder ng limonada at humanap ng mauupuan niya. Mahabang panahon na nakikinig sa mga boses ng mga lokal na mga awit na nagpapaalala kung paano siya namamasyal noon kasama si Javier, ang kanyang kasintahan. Masaya silang nakikinig sa live na musika at madalas silang pumunta sa mga bar upang makinig dito. Naaalala ni Isabela ang masayang mukha ni Javier, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal at lambing. Ito ay lumapit sa kanya upang ipakilala, ngunit iiling-iling na lamang siya bilang tugon. Pagkatapos ay naglalakad siya pauwi na may mas malaking kawalan sa loob. Sa ilang mga punto, ang mga lakad na ito ay naging napakahirap, kaya't si Isabela ay tumigil sa paglabas sa mga gabi. Sa kabuuan ay nagtatrabaho siya hanggang sa gabi at pagkatapos ay nanonood ng pelikula o nagbabasa. At kapag walang maiisip, ay nagdududal ng mga linya sa kanyang sketchbook. Sinuklay ni Isabela ang kanyang kamay sa kanyang buhok upang alisin ang mga alaala. Tumalikod siya mula sa bintana. Napatingin siya sa wall clock. Isang regalo mula sa isang pamilyar na designer na si Hugo Martinez na may itim at puting dial na disenyo. Nasa 10 minutes to 10 na ang orasan, kaya tatawagan ulit siya maya-maya. Nagsimula ang lahat mga 7 taon na ang nakakaraan.
Ilang buwan matapos ang naudlot na kasal ni Isabela, ay hindi pa rin siya nakakabawi. Araw-araw siyang umiiyak, ngunit hindi tumitigil ang pagpatak ng luha ng dalaga para kay Javier na hindi inaasahang nawala sa mismong araw na dapat silang ikasal. Si Isabela ay tinulungan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Mercedes kasama ang asawa nito sa paraan ng moral at pinansyal na pamamaraan. Ginugol ni Isabela ang buong araw na nakahiga sa isang maliit na silid sa ilalim ng bubong, nakatitig ng blanco sa pattern ng lumang wallpaper. Papalapit na ang gabi. Ang silid ay madilim na, ngunit ayaw buksan ng dalaga ang ilaw. Nakahiga siya doon habang nakatitig sa madilim na hindi nakikita ang mga mata. Inaalala ang mga imahe ng nakaraan na kaagad na nawala na sa kanyang sarili. Naaalala niya ang mga sandaling nagtatawanan sila ni Javier hanggang sa umiyak sila ng walang katapusan. Pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap at plano para sa kinabukasan nila. Bawat sandali ay nakaukit sa kanyang alaala. Noong unang date nila sa isang cozy cafe, si Javier ay kinakabahan at sinusubukang gumawa ng impresyon. Naglalakad sila sa parke na magkahawak kamay at nagpapalitan ng magiliw na mga salita. Gabi-gabi, sa tabi ng chimney, nakatayo silang dalawa na parang sila lamang ang nabubuhay sa mundong ito. Naaalala ni Isabela ang mga pangako ni Javier ng pagmamahal at debosyon, ang kanyang magiliw na mga salita at magiliw na mga haplos. Ngunit nasaan ang mga pangakong iyon? Kung saan ang pag-ibig na ito na dapat magpakailanman ay hindi matatapos. Tumunog ang lumang orasan at ito ay narinig ni Isabela. Kasabay nito ang pagliwanag ng silid. Lumiwanag ang cellphone ni Isabela. Ngunit walang pakialam na lumingon siya at tumingin sa display. Isang tawag mula sa kanyang cellphone na naka-silent mode na patuloy na pinapatay ni Isabela dahil wala siyang anumang pagnanais na makipag-usap kahit kanino. Tinitigan ni Isabela ang mga numero ng matagal. Ang numero ay natapos sa 49. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga numerong iyon ay napakahalaga sa kanya at kay Javier. 49 San Martin Street. Iyon ang address ng bahay na kanilang binili. Ilang sandali bago ang kanilang kasal, ay tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Isabela. Ang tawag ay natapos na. Ngunit, ilang saglit pa ay lumiwanag ang parehong mga numero sa display na may pilit na gustong makipag-ugnayan sa kanya. Tanging katahimikan lang ang natanggap niya kinabukasan. Eksaktong 10:00, mayroong muling tumawag at nanggaling sa ibang numero. Ngunit naroon pa rin ang digit na 49. Pinindot ni Isabela ang answer button, ngunit muli ay tumahimik ang kabilang linya. Naririnig niya ang mahinang paulit-ulit na paghinga mula rito, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Mula noon, araw-araw sa eksaktong 10:00, ay nakakatanggap siya ng tawag sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero, at sa bawat oras, katahimikan lamang ang naririnig niya sa kabilang linya. Sinasabi ni Isabela sa kanyang kapatid ang tungkol sa mga tawag at pinayuhan siya nito na makapag-ugnayan sa mga pulis. Subalit, hindi ito ginawa ni Isabela. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit, ang pang-araw-araw na tawag na ito ang nakakapagpakalma at nakakapanumbalik ng pag-asa sa kanya. Mula noon, siya ay naging kilalang tiga-disenyo na naninirahan sa gitna ng isang malaking lungsod. Ngunit patuloy siyang naghintay sa tawag mula sa hindi kilalang numero na may mga digit na 49. Araw-araw, pakiramdam niya ay mundo mismo ang nagpapadala ng suporta at pag-ibig sa kanya sa kakaibang paraan. At ngayong eksaktong 10:00, muling tumunog ang telepono. Si Isabela ay nilapit ang mobile phone sa kanyang taega at pinakinggan ang katahimikan sa loob ng 1 minuto. "Magandang gabi rin sa iyo," naisip ni Isabela at pinindot ang end call button at ilalagay na sana niya ang telepono sa bedside table para matulog nang muli itong nag-vibrate sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ay medyo pamilyar ang numero. Ang pangalan ni Hugo ay lumabas sa display. Mga 5 taon na ang nakakaraan nang ibinigay niya ang relo. Alam ni Isabela na matagal na siyang mahal ni Hugo, pero palagi niyang tinatanggihan ang mga imbitasyon nito at gusto niya lamang magpaka-professional. Nagtataka siya kung bakit ito natawag ng gabing-gabi na.
Kaya naisip ni Isabela na pindutin ang green button. "Kumusta ka na?" Masayang sabi ni Hugo. "Okay lang naman ako. Bakit ka ba tumawag ng ganitong oras?" Tanong ni Isabela. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita yayayain makipag-date." Humalakhak si Hugo. Nagpapagaan sa puso ni Isabela na parating awkward para sa kanya natanggihan si Hugo. Isa itong napakagwapo na tao at isang mabuting kaibigan na sumusuporta sa kanyang profesional na tagumpay. Ngunit wala naman siyang magawa dahil si Hugo ay isang kaibigan lamang na handang makinig sa kung ano ang sasabihin nito. Ang aking manager ay tumawag at inimbitahan tayo sa isang grand business conference sa kapital. Minsan lamang dumating ang pagkakataon na ito. Isang magandang pagkakataon upang i-promote ang ating mga bagong koleksyon, upang makaakit ng mga prestihiyosong kliyente at makapasok sa internasyonal na merkado. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Paano kung hindi ko kayanin? Paano mo hindi kakayanin? Professional ka. Saan pa tayo makakahanap ng katulad mo? Kayang-kaya mo yan. Madali lang para sa iyo yan. May tiwala ako sa iyo. Ngumiti lamang si Isabela. Alam ni Hugo kung papaano siya susuportahan. Paano mo nga pala nagawa yun? Para sa isang Hugo Martinez, walang imposible. Tumawa ito. Nagpaalam na ito at si Isabela ay humiga na sa kama. Ngunit hindi siya makatulog. Matagal na niyang pinangarap na makilala sa Europa. Ngunit hindi niya akalain na magagawa ito ni Hugo. Sa mga sumunod na linggo ay ginugol niya sa paghahanda dahil marami ang dapat niyang gawin. Nang tumawag si Hugo ay nasa sketch stage pa lamang ng collection niya. Kaya kinailangan ni Isabela na mabilis na maghanap ng mga sample ng tela at mga modelo. Sa simula ng Mayo ay handa na ang lahat, maliban na lamang sa stage kung saan gaganapin ang rampa ng mga modelo. Binalak ni Isabela na harapin ng mga mayayamang kababayan at European na mga negosyante. Si Hugo ay nagpadala ng mga tiket sa pamamagitan ng email. At nagpasya siya na ang damit ay dapat simple, ngunit maganda at kakaiba ang mga disenyo na ginamit. Hindi ka magsusuot ng sombrero? Iminungkahi ni Hugo mula sa telepono. Agad na kumislap ang isipan ni Isabela, isang light-fitting na pantalon na nakatago na bahagyang nakausli sa kanyang tiyan, na may manipis na mesh turtleneck sa ilalim at sa kanyang ulo ay isang malaking pink na sombrero at katugmang sapatos na kulay candy. Inaprubahan ni Hugo ang suot niya na siya mismo ang nagpasya na humarap sa conference sa isang mint-colored shirt na nagpapakita ng kanyang bronze tan-line trousers at isang vest. Talagang mapapansin tayo nito. Tumawa ito at sinang-ayunan naman ito ni Isabela. Tumagal ng isang oras at sina Hugo at Isabela ay nakaupo na sa eroplano habang si Hugo ay nakatulog, habang niretaso naman ni Isabela ang mga materyales para sa pagtatanghal. Muli, siya ay labis na kinabahan dahil nakadepende sa conference na ito ang kanyang mga inaasahang pagkakataon upang matupad ang isang matagal ng pangarap. Ngunit, hindi niya maisip kung gaano kahalaga ang business meeting na ito. Naalala niya kahapon kung paano eksaktong 10 PM nagring muli ang telepono niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabi niya na bukas matutupad ang pangarap ko. Akala niya ay may magsasalita na, ngunit nanatiling tahimik ang kabilang linya. Ngunit pakiramdam ni Isabela ay parang nakarinig siya ng mahinang salita. Napabuntong hininga na lamang siya bago ilapag ang cellphone. Nakatulog si Isabela ng mga 10 minuto at nagkaroon siya ng kakaibang panaginip na naglalakad siya sa kalye na nakapink na sombrero. Mataas ang sikat ng araw at nagniningning ng biglang naalala ni Isabela ang tungkol sa conference. Kailangan kong tawagan si Hugo. Wika niya. Hinanap niya ang kanyang bag para sa kanyang telepono, ngunit wala doon. Pinagpapawisan ng noo ni Isabela nang may biglang isang malakas na hangin ang tumama at natangay ang kanyang sombrero sa kanyang ulo at dinala ito. Sa isang iglap ay nawala ng pag-asa si Isabela. Ang kalye ay mabilis na dumilim at ang mga tao na gumagalaw sa iba't ibang direksyon ng lugar. Habang nakatayo, nalilito siya sa kanyang kinatatayuan nang biglang narinig ni Isabela ang tunog ng kampana na paulit-ulit ng 10 beses. Napahawak siya sa ulo niya.
Hindi pa siya nakakaligtas ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Napansin niya ang isang pulang telephone booth at nagmamadaling tinungo iyon. Ngunit may tao roon na nakatalikod. Kaya naman, tinapik ni Isabela ang salamin. Lumingon ito at napasigaw siya at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay dahil ito ay si Javier. Nagising si Isabela mula sa kanyang panaginip habang ang eroplano ay nagsimulang bumaba. Siya ay nakaramdam ng pagkabalisa. Madalang na lumitaw si Javier sa kanyang mga panaginip. Lumapag na ang eroplano at si Isabela ay iniisip pa rin tungkol sa kanyang panaginip. Ang putla mo, nahirapan ka ba sa flight? Tanong ni Hugo. Okay lang ako, mawawala rin ito. Wika ni Isabela at kinuha na ang kanyang gamit at tumawag ng taxi. Saka nagpasalamat kay Hugo. Nanginginig ang katawan niya at mga kamay pagdating sa hotel. Nag-check-in lang sila ni Hugo sa reception at nagtungo na rin sila sa kanilang mga kwarto. Good night. Papakita natin bukas kung sino tayo. Kaya napaka-importante noon. Kaya matulog na tayo at magpahinga. Wika ni Hugo. Numiti lamang si Isabela at pumasok sa kwarto niya. Halos 10:15 na sa orasan kaya naman dali-dali siyang naligo at tumiga sa puti at malambot na kumot. Tahimik ang cellphone at naghintay si Isabela ng 5 minuto. Pagkatapos ay 10 minuto. Halos kalahating oras na, ngunit walang tumatawag kay Isabela kahit nagbabadaling araw na. Sa nakalipas na ilang taon, ngayon lamang siya muling umiyak. Asan ka na ba? Bulong nito at nagmamakaawa. Kinaumagahan, nag-alala si Hugo at tinanong siya kung tulog ka pa ba? Magsisimula na ang conference maya-maya. Kaya naman, nagmamadaling naghanda si Isabela. Nilagyan niya ng concealer ang ilalim ng kanyang mga mata at naglagay ng foundation. Buti na lamang at natamaan ng hat ang bahagyang gulo ng kanyang ulo. Ang light suit ay akmang-akma sa kanya. Bumaba si Isabela sa lobby na may hawak na folder na may mga materyales. Nakahinga ng maluwag si Hugo. Buti naman nandito ka na. Medyo pagod lang at napahimbing ang tulog. Paliwanag ni Isabela. Okay lang, naiintindihan ko. Sagot ni Hugo. Tinawagan ko na yung taxi. Sumakay sila sa kotse ng mabilis at dinala sila sa isang malaking skyscraper na may blue windows. Ang conference meeting ay gaganapin sa pang 13th na palapag. Bulong ni Hugo. Ang conference room number natin ay 49. Nagulat si Isabela. Sumakay sila sa elevator at nagpunta sa hall na maraming tao. Ang ilan sa mga nagkukumpulang tao roon ay mga kilalang designer, ang mga kilalang fashion connoisseurs at entrepreneur mula sa buong mundo ay umupo sa harap. Kasama ang mga kalahok sa conference room, sina Hugo at Isabela. Ilang sandali pa ay na-distract si Isabela at nakalimutan niya ang lahat ng bagay na sasabihin niya sa harap ng lahat ng taong nandito. Nilabas niya ang presentation script mula sa kanyang folder at isinubsob ang sarili doon. May namamalagi pa ring pagkabalisa sa kanyang kaluluwa, ngunit pinilit ni Isabela ang sarili na ituon ang kanyang pansin sa kanyang pagsasalita. Unti-unting napuno ang bulwagan ng mga bagong tao, ngunit hindi ito napapansin ni Isabela dahil nakatuon lamang ang atensyon niya sa script. Gusto niyang tiyakin na ang mga sample niya ay nasa entablado. Agad niyang nakilala ang matingkad na berdeng balahibo ng mga damit at ang gininto ang shimmer ng mga sequin sa mga jacket. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. 7 taon na ang nakakaraan, nagsuot siya ng isang nagniningning na ginuntuang damit habang siya ay nakatayo sa simbahan kung saan siya magpapakasal kay Javier. Si Isabela ay tumanggi na magsuot ng tradisyonal na puting damit pangkasal. Isang marangyang kasal na may limousine, isang dagat ng mga bulaklak at isang masayang ama at ang mga abay na babae. Magagandang tawanan at pagbati ang nasisilayan. Ito ang pinakamasayang araw ng aking buhay, naisip ni Isabela. Pinisil ni Hugo ang kanyang siko para magising sa realidad. Ikaw nang sunod. Tumango lamang ito at nagbuntong hininga. Nagpalakpakan naman ang mga tao habang papunta siya sa stage. Nagsimulang magkaroon ng maraming flash dahil sa kabi-kabilang mga kamera. Magsisimula na sana sa kanyang presentasyon nang may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon.
Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay kumabog ng matindi sa kanyang dibdib. Umiikot ang kanyang paningin. Dahil sa kanyang pagkataranta, ay muli namang sinilip ni Isabela ang mga manunood at sinalubong ang matinding titig ng mata ng isang tao. Isang tao na pamilyar sa kanya. Ito ang pinakamamahal niya sa buhay niya. Bumalik sa alaala niya makalipas ang 7 taon. Huminto ang limusin sa simbahan. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabela sa sasakyan na suot ang kanyang marangyang ginintoang damit. Inayos ng kanyang kapatid ang kanyang buhok ng maayos. Huminga ng malalim si Isabela at dahan-dahang naglakad patungo sa altar kung nasaan si Javier at naghihintay sa kanya. Hinawakan siya sa braso ng kanyang ama at sabay silang naglakad. Binasbasan siya ng kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabela sa bulwagan habang hawak ang braso at niyakap ang kanyang ama. Lahat ay lumingon sa kanya, ngunit walang bahid ng ngiti. Nagtataka si Isabela kung ano ang nangyayari nang bigla siyang nakarinig ng umiiyak at tila nagpunta sila sa isang lamay. Nanginginig ang mga balikat niya. Lahat ng iba pang naaalala ni Isabela ay malabo na. Sinabihan sila na nawawala si Javier at hindi sumasagot sa mga tawag. Pagkatapos ay naka-off ang kanyang telepono. Hindi makapaniwala si Isabela na iiwan siya nito. Makalipas ang 1 linggo, ay niulat nilang natagpuan ang kanyang namamaganang nakatawan sa isang lawa malapit sa lungsod. Hindi makilala ng kanyang mga kamag-anak si Javier ngunit napatunayan ng pagsusuri na siya ang bangkay na ito. 100 tao ang naghihintay sa pagsisimula niya, ngunit ang tanging nakita niya lamang ay ang mga mata ng kanyang matagal nang nawawalang mahal sa buhay. "Halika na, Isabela." Narinig niyang bumulong si Hugo. Huminga ng malalim si Isabela at nagsimula na sa kanyang salita. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nagsimulang maglibot muli sa silid at napansin niya ang isang lalaki, ang may-ari ng parehong mga mata kanina, ay bahagi pala ng isang dayuhang delegasyon. Nakatingin sa kanya ang lalaki at tumayo ng mabilis at naglakad patungo sa labasan at tila aalis na. Ngayon ay nataranta si Isabela at nadapa siya. Nanginginig na nahulog ang presentation sheet niya mula sa kanyang mga kamay. Nagkaroon ng kaguluhan sa harap na hanay. Si Hugo ay papunta sa stage upang tulungan si Isabela na walang magawa. Tumingin siya kay Hugo, tsaka idilapit ang tingin sa lalaki dahil sa takot na mawala siya. Umakyat si Hugo sa entablado at tinawakan siya sa siko. "Okay ka lang ba?" Tahimik niyang tanong. Sumagot si Isabela at tumahimik dahil nanunuyo ang kanyang lalamunan. "Kaya mo na ba ituloy ang presentation?" Tanong ni Hugo, pero si Isabela ay hindi narinig iyon at nilingon niya ang lalaking nagbubukas na ng pinto na nagbabalak ng lumabas ng hall. "Wait!" Sigaw ni Isabela at nagmamadaling lumabas. Si Hugo ay may sinabi pero hindi niya na narinig ito. Hindi pinansin ni Isabela ang maraming mga mata na nakatingin sa kanya. Nahulog ang kanyang pink na sombrero ngunit hindi niya pinansin ito. "Kailangan kong maabutan siya," wika ni Isabela. "Hindi siya maaaring maging si Javier pero kailangan ko pa rin makasiguro," wika pa nito. Nakatayo ang lalaki sa tabi ng elevator. Bumukas ang mga pinto at pumasok siya sa loob. Sinundan siya ni Isabela na nakalusot papasok sa elevator. Tumingin ang lalaki sa ibaba at maingat na iniiwasan ang kanyang titig. "Pasensya na," bulong ni Isabela. "Alam kong para akong nasisiraan sa sasabihin ko pero kamukha mo ang isang taong mahalaga sa buhay ko na namaalam na ilang taon na ang nakakalipas." Pika pa nito. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Naniga si Isabela sa kinatatayuan niya. "Hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa'yo." Matapos doon ay mahigpit niyang niyakap si Isabela. "Saan ka ba nagpunta? Bakit mo ko iniwanan?" Bulong ni Isabela na nanginginig na habang nakakapit sa kanya. "Sasabihin ko lahat sa'yo," wika ni Javier habang hinihimas ang kanyang buhok. Bumukas ang mga pinto ng elevator. "Sumunod ka sa akin," bulong ni Javier. "May sasakyan ako doon." Tumango si Isabela at mabilis silang tumungo sa exit. Pinagbuksan siya ni Javier ng pinto mula sa itim na kotse para umupo sa may passenger seat. Parang nananaginip at hindi totoo ang pakiramdam ni Isabela. "Nakikita kita sa aking panaginip araw-araw."
Nagtapat si Javier at pumarada siya sa isang makipot na eskinita at lumingon sa kanya. Patawarin mo ako, Isabela. Wala akong magagawa at hindi ko sinabi sa iyo ang bagay na ito. Ngunit sa noong nakabataan ko ay nasangkot ako sa isang grupong kriminal. Gusto ko ng easy money. Mapait na sabi ni Javier. Napabuntong hininga si Isabela. Binago ko ang lahat dahil natatakot ako na iwan mo ko kapag nalaman mo ang totoo. Kaya nagpa siya akong lumayo sa nakaraan. Maraming tanong sa isip ni Isabela, ngunit pinilit niyang makinig ng mabuti. Noong una, akala ko nagtagumpay ako dahil wala silang hinihingi kundi 1 linggo bago ang kasal. Ngunit lumapit sila sa akin. May balak na bigyan ako ng isang gawain na ayaw ko namang gawin. Alam kong hindi sila papayag. Natatandaan mo ba noong papunta ka sa tindahan para sa wedding cake? At sinabi ko sa iyo na sumakay na lamang sa jeep dahil may ginawa sila sa preno ng iyong sasakyan. Kaya naman nag-iingat ako at sinuri ang lahat. Tinawag ko ang mekaniko at habang inaayos nila ang sasakyan ay may pinaplano na ako noon. Ayaw kitang madamay at malagay sa panganib. Kaya naman nagplano ako na magmukhang may nangyari sa aking masama at mawala ng buhay. Hindi mapigilan ni Isabela na mapaluha. Muntik na akong mamatay sa kalungkutan nang malaman kong nalunod ka. Halos mabaliw ako at sa lahat ng mga taon. Bakit mo ko iniwan ng matagal? Bakit hindi ka nagparamdam sa akin? Kailangan kong magtago. Hindi mo alam kung gaano sila kadelikado. Oo, natatakot ako para sa sarili ko. Pero higit sa lahat ay para sa iyo. Tinatawagan kita tuwing gabi. Napabuntong hininga si Isabela. Hinaplos ni Javier ang kanyang pisngi at tumango. Naiisip kita bawat minuto at bawat oras ng bawat araw ko. Namimiss kita ng sobra, mahal ko. Bakit hindi ka tumawag kahapon? Sakay ako ng eroplano. Simpleng sagot ni Javier. At alam kong bukas ay makikita na rin kita. Tumingin siya sa mga mata nito. Noong nalaman ko, nakasali ka sa business conference, ay iminungkahi ko sa kumpanya ko na maging investor mo. Gusto ko talagang matupad ang pangarap mo na umakyat ka sa entablado. Suot ang iyong maganda na damit. Muntik na akong mabaliw sa kagustuhang hawakan ka pero hindi ko magawa. Ayokong sirain ang lahat dahil alam kong abala ka sa iyong presentasyon. Hindi ko akalain na mapapansin mo ako sa madla. Natatakot akong masira muli ang iyong buhay. Ngayon ay sikat ka na sa buong bansa. Wala akong puwang sa iyong buhay. Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga mata na napupuno ng mga luha. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin, Javier. Hindi ito mapapantayan ng anumang mayroon ako ngayon. Pumatak ang mga luha ni Javier. Hindi pa siya nakita ni Isabela na umiyak. Nanginginig ang katawan nila sa mga higpi. Isang nakalimutang pakiramdam ay umusbong. Gusto niya itong alagaan muli upang paginhawahin at mawala ang kanyang kalungkutan. Medyo kumalma na si Javier. Hindi ko alam kung malaya na ako sa kanila ngayon. Hindi ako sigurado kung ligtas na tayo ngayon. Wala akong pakialam sa buhay ko. Kung wala ka, ay walang saysay ito. Hinawakan ni Javier ang kanyang kamay. Tumango si Isabela at napabuntong hininga si Javier. Hinila siya nito palapit at malambing na hinaplos ang kanyang buhok. Hinalikan niya si Isabela at pinaandar ang sasakyan na tumalis. Mula noon ay hindi na sila naghiwalay ng landas.